Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Sa mundong ating ginagalawan, bawat isa sa atin ay may daladalang maskara upang itago ang mga bahagi ng ating pagkatao na hindi natin kayang ipakita sa iba. May mga lihim tayong ibinabaon sa limot, mga pagkakamaling pilit nating tinatakpan ng nangiti, at mga pagnanasang tanging ang dilim lamang ng gabi ang nakakaalam. Ang kwentong ating tatalakayin ngayon ay puno ng emosyon, pagsisisi, at isang matinding pagnanasa na sumubok sa katatagan ng isang lalaki sa gitna ng matahimik na lalawigan. Halina't buksan natin ang pintuan ng kumpisalan at damhin ang bawat pintig ng puso sa likod ng bawat salitang bibitawan. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Nomer. Naninirahan ako sa isang payapang bayan sa Baler, Aurora, kung saan ang hampas ng alon sa dalampasigan ang tanging musika sa hating gabi. Bilang isang tahimik na binata, ang buhay ko ay umiikot lamang sa pagtulong sa aking amang si Mang Nestor sa aming maliit na resort. Kilala kami sa pagiging masipag at disiplinado, kaya naman walang sinuman ang mag-aakalang may namumuo ng tensyon sa loob ng aming tahanan. Kasama namin ang aking pinsang si Miko, isang masayahing tao na laging nagdadala ng buhay sa bawat okasyon na aming ipinagdiriwang sa aming munting bakuran. Isang araw, nagpasya ang aking pinsan na si Miko na anyayahan ang kanyang matalik na kaibigang si Nadine upang magbakasyon sa aming lugar. Noong sandaling bumaba si Nadine mula sa sasakyan, tila tumigil ang mundo ko at nawala ang aking kakayahang huminga ng maayos. Siya ay may taglay na kagandahang hindi mo basta-basta makakalimutan, lalo na ang kanyang mga matang, tila may sinasabing misteryo sa bawat titig nito. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Monica, na agad ding nakipagkaibigan sa amin habang inililibot namin sila sa paligid ng aming malawak at magandang resort. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ang madalas na paglapit sa akin ni Nadine tuwing hapon sa dalampasigan. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga bagay-bagay na hindi ko karaniwang naibabahagi kahit kanino, maging sa aking sariling pamilya o malapit na kaibigan. Pakiramdam ko ay may kakaibang koneksyon sa pagitan naming dalawa na mahirap ipaliwanag, ngunit alam kong may mali dahil alam kong may nobyo na siya. Ang kanyang bawat tawa at simpleng haplos sa aking braso ay nagdudulot ng matinding kaba at pagnanasa sa aking puso na hindi ko mapigilan. Isang gabi, nagkaroon kami ng munting salo-salo kasama ang aming kapitbahay na si Mang Obet at ang kanyang asawang si Aling Mirna. Masaya ang lahat, may kantahan at inuman habang pinapanood namin ang nagliliwanag na buwan sa gitna ng madilim na karagatan. Napansin ko si Nadine na tahimik na nakatingin sa akin mula sa malayo. Tila may ibinibigay na mensahe na tanging ako lang ang makakaintindi. Ramdam ko ang tensyong bumabalot sa aming dalawa sa gitna ng masayang tawanan ng aming mga kasama sa hapagkainan na tila walang kamalay-malay. Dahil sa epekto ng alak, naging mas matapang ang aking mga titig sa kanya habang ang iba ay abala sa pagkukwentuhan. Hindi ko lubos maisip kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman ko para sa isang babaeng halos kakikilala ko pa lamang. May kung anong magnetismo si Nadine na humihila sa akin palapit sa isang panganib na alam kong hindi ko dapat pasukin. Sa bawat baso ng serbesa na aking iniinom, unti-unting nawawala ang aking luhika at napapalitan ito ng isang matinding kagustuhang mapalapit sa kanya ng masigit pa sa pagkakaibigan. Pagkatapos ng inuman, nagpaiwan kami ni Nadine sa may dalampasigan habang ang iba ay pumasok na sa kani-kanilang mga kwarto upang magpahinga. Ang simoy ng hangin ay malamig, ngunit ang nararamdaman ko ay tila nagbabagang apoy na handang tumupok sa anumang madaanan nito. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata at hinawakan ang aking kamay, isang haplos na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ko. Walang nagsasalita sa aming dalawa, ngunit ang katahimikan ng gabi
ang naging saksi sa isang simula ng isang lihim na habang buhay kong dadalhin. Doon sa ilalim ng mga bituin, tila nawala ang lahat ng aking moralidad at tanging ang presensya niya ang mahalaga sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi siya masaya sa kanyang kasalukuyang sitwasyon at matagal na siyang naghahanap ng tunay na pag-aaruga at atensyon. Ang bawat salita niya ay tila musika sa aking pandinig, nagbibigay ng katuwiran sa nararamdaman kong mali, ngunit napakasarap lasapin. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam ang bawat tibok ng kanyang puso na sumasabay sa kaba ng aking sariling dibdib. Ang gabing iyon sa baler ang naging hudyat ng isang bawal na pag-ibig na babago sa takbo ng aking buhay. Alam kong nagkakasala ako sa aking pinsan at sa aking sariling prinsipyo, ngunit ang pagnanasa ay mas matimbang kaysa sa takot. Sa bawat halik na aming pinagsaluhan, unt-unting nabubura ang imahe ng pagiging mabuting anak at pinsan na matagal kong inalagaan sa harap ng lahat. Ito ang simula ng aking pinakamadilim na sekreto, isang kasalanang nakabalot sa tamis ng bawal na pagmamahal at nakatago sa likod ng malalaking alon. Lumipas ang mga linggo at ang aming lihim na pagkikita ni Nadine ay naging madalas at mas lalong naging mapangahas. Tuwing madaling araw, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nagtatagpo kami sa isang lumang kubo sa dulo ng aming lupain. Doon, malayo sa mapanghusgang mga mata, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa isa't isa ng walang pag-aalinlangan. Bawat sandali ay puno ng panganib dahil isang maling galaw lamang ay maaring mabulgar ang lahat at masira ang relasyon ng aming mga pamilya na matagal na naming iniingatan. Isang hapon, habang kami ay nasa gitna ng aming lihim na pagtatagpo, muntik na kaming mahuli ni Miko. Naglalakad siya sa paligid ng kubo habang tinatawag ang aking pangalan dahil kailangan daw ako ni Mang Nestor para sa isang repair. Halos tumigil ang pagtibok ng puso ko habang nakatago kami sa dilim. Pinipigilan ang aming mga hininga upang hindi makagawa ng anumang ingay. Noong makaalis na si Miko, doon ko napagtanto ang bigat ng aking ginagawa. Ngunit sa tuwing titingin ako kay Nadine, tila nawawala ang lahat ng takot. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang pagbabago sa pakikitungo sa akin ni Monica, ang kapatid ni Nadine. Tila may napapansin na siya sa aming mga kilos dahil madalas niya kaming huling nagtitinginan nang may malalim na kahulugan sa hapagkainan. Minsan ay tinanong niya ako kung may itinatago ba kami, ngunit agad ko itong itinanggi at dinaan sa biro upang hindi mahalata. Ang pagdududa ni Monica ay nagsilbing babala, ngunit ang pag-ibig o marahil ay ang libog na nararamdaman ko ay sadyang mas malakas kaysa sa anumang boses ng konsensya sa aking isipan. Sa kabila ng panganib, nagpasya kaming mag-out of town ni Nadine sa Nasugbu, Batangas para sa isang weekend getaway na kunwari ay kasama ang ibang kaibigan. Doon sa isang pribadong villa, naging mas malaya kami sa aming mga kilos at naisagawa ang lahat ng aming ninanais nang walang takot na may makakakita. Ang bawat sandali sa Batangas ay puno ng wild na pagnanasa at pagmamahalan na tila wala ng bukas na darating pa para sa aming dalawa. Pakiramdam ko ay nasa isang panaginip ako kung saan ang tanging batas na umiiral ay ang aming nararamdaman. Habang kami ay nandoon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Obet na nagsasabing may sakit ang aking ama at kailangan ko nang bumalik agad. Ang balitang ito ay tila malamig na tubig na ibinuhos. Sa nagbabaga kong pagnanasa, nagpapaalala sa akin ng aking mga responsibilidad sa buhay. Nagmamadali kaming bumalik at sa biyahe ay hindi kami nag-uusap ni Nadine. Kapwa iniisip ang mga posibleng mangyari kung malaman ang aming ginagawa. Ang takot na mawala ang tiwala ng aking ama ay nagsimulang gumapang sa aking katauhan na nagdulot ng matinding pagkabalisa. Pagbalik sa Aurora, naging mailap ako kay Nadine dahil sa matinding guilt na nararamdaman ko habang inaalagaan ang aking may sakit na ama.
Nakikita ko sa mga mata ni Mang Nestor ang tiwala at pagmamalaki sa akin. Bagay na labis na sumusugat sa aking konsensya dahil sa aking kataksilan. Sinubukan kong iwasan si Nadine, ngunit patuloy siyang gumagawa ng paraan upang makalapit at ipaalala ang mga gabi naming pinagsaluhan. Ang aming relasyon ay naging isang cycle ng pag-iwas at muling pagpapadala sa matinding pagnanasa na tila isang sumpa. Dumating ang oras na kailangan ng umalis ni Nadine at Monica upang bumalik sa kanilang lungsod, at ang pamamaalam na yon ang pinakamahirap na bahagi. Sa harap ni Miko at ng aking ama, nagpanggap kaming mga ordinaryong magkaibigan lamang na nagpapalitan ng simpleng pasasalamat sa magandang bakasyon. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay ang mga pangakong tanging kami lamang ang nakakaalam at ang mga alaala ng bawal na ugnayan. Habang pinapanood ko ang kanilang sasakyan na papalayo, naramdaman ko ang isang malaking butas sa aking puso at ang bigat ng lihim. Naiwan akong mag-isa sa dalampasigan ng baler, tinitingnan ang abot tanaw habang iniisip kung hanggang kailan ko kayang itago ang katotohanan ito. Ang bawat sulok ng aming resort ay may bakas ng aming bawal na pag-ibig, mga alaala na tila mga aninong laging sumusunod sa akin saan man ako magpunta. Alam kong ang bawat kasalanan ay may kabayaran at natatakot ako sa araw na sisingilin na ako ng tadhana sa aking mga ginawa. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko magawang pagsisihan ang mga sandaling naramdaman kong tunay akong buhay sa piling ni Nadine. Ilang buwan ang lumipas at naging tahimik ang aking buhay. Ngunit ang komunikasyon namin ni Nadine ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga lihim na mensahe at tawag. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya na umiiyak at nagsasabing nalaman na ng kanyang pamilya ang tungkol sa amin dahil sa isang nakitang mensahe. Ang balitang ito ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa aking buong mundo at agad na pumasok sa isip ko ang pinsala nito. Natatakot ako hindi lamang para sa aking sarili, kundi para na rin sa dangal ng aking amang si Mang Nestor. Hindi nagtagal, dumating si Miko sa aming bahay na galit at agad akong kinonfronta tungkol sa aking relasyon kay Nadine. Hindi ko na nagawang magsinungaling pa dahil sa dami ng ebidensyang hawak niya. Kabilang ang mga larawang hindi ko akalaing nakuhanan kami sa kubo. Ang bawat salita ng pagmumura at pagkadismaya ni Miko ay tila mga saksak sa aking dibdib. Lalo na noong sabihin niyang itinuring niya akong tunay na kapatid. Ang tiwala na aming binuo sa loob ng maraming taon ay naglaho ng parang bula sa loob lamang ng isang sandali. Dahil sa kaguluhan, nalaman din ni Mang Nestor ang katotohanan at ang kanyang pananahimik ang mas masakit kaysa sa anumang sigaw o galit na aking natanggap. Nakita ko ang pagkadurog ng kanyang puso sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Isang tingin na hinding-hindi ko makakalimutan hanggang sa aking pagtanda. Pinalayas ako sa aming tahanan at napilitang manirahan sa Olongapo City upang doon ay magsimulang muli at takasan ang kahihiyang aking naidulot sa pamilya. Ang buhay ko sa lungsod ay naging mapanglaw, malayo sa tunog ng alon at init ng aking tahanan. Habang naroon ako sa Olongapo, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala si Nina, isang mabait na babaeng nagtrabaho rin sa pinasukan kong kumpanya ng konstruksyon. Sinubukan ni Nina na pagaanin ang aking loob, ngunit ang bigat ng aking nakaraan ay tila isang tanika lang na kagapos sa aking buong pagkatao at konsensya. Madalas akong magising sa gabi na binabangungot ng mga alaala ng aking ama at ni Miko, mga taong labis kong nasaktan dahil sa sarili kong kahangalan. Ang bawat araw ay isang pakikibaka laban sa pagsisisi na hindi ko alam kung kailan mawawala. Sinubukan kong makipag-ugnayan muli kay Nadine, ngunit nalaman kong ipinadala na siya ng kanyang pamilya sa ibang bansa upang doon magbagong buhay at makalimot. Ang aming bawal na pag-ibig ay natapos sa isang masaklap na paraan. Nag-iwan ng mga sugat na maaaring hindi na kailanman
muling maghilom pa. Napagtanto ko na ang panandaliang sarap na aming tinamasa ay nagdulot ng pangmatagalang pait na hanggang ngayon ay aking dinaranas sa bawat segundong lumilipas. Ang pag-ibig na akala ko ay magliligtas sa akin ay siya palang wawasak sa aking buong kinabukasan. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula kay Monica na nagpapaliwanag kung paano nila nalaman ang lahat at ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang buong pamilya. Sinabi niya na kahit galit sila, ayaw nilang magtanim ng puot habang buhay dahil alam nilang tao lang din tayong lahat na nagkakamali at nadadala. Ang sulat na iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting liwanag sa gitna ng aking madilim na mundo. Ngunit ang sakit sa aking puso ay nanatili pa rin. Sinimulan ko ang proseso ng pagpapatawad sa aking sarili. Kahit alam kong mahaba at mahirap ang landas na ito. Nagpasya akong bumalik sa Baler pagkalipas ng 2 taon upang humingi ng tawad ng personal sa aking ama at sa pinsang si Miko. Noong makita ko sila, hindi man naging madali ang pag-uusap. Naramdaman ko ang unting pagtanggap nila sa aking pagbabalik at sa aking taus-pusong pagsisisi sa lahat. Ang sugat ay nariyan pa rin. Ngunit ang pag-asa ng muling pagkakaisa ay nagsimulang tumubo sa gitna ng mga guho ng aming nakaraan na minsang nawasak. Ang paglalakbay na ito ay nagturo sa akin na ang bawat pagkakamali ay may aral na kalakip. Ngayon, dala-dala ko pa rin ang aking pinakamadilim na sekreto. Hindi bilang isang kahihiyan, kundi bilang isang paalala ng aking pagkatao at mga kahinaan. Natututunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat itinatago o ipinagnanakaw, kundi dapat itong malaya at marangal sa harap ng lahat ng tao. Ang bawat karanasan ko kay Nadine ay mananatiling bahagi ng aking kasaysayan, isang kwento ng pagnanasa, pagkakamali, at sa huli ay ang paghahanap ng kapayapaan. Sa bawat paglubog ng araw sa dalampasigan, nagpapasalamat ako sa pagkakataong muling makatayo at magsimula ng may bagong pag-asa. At yan ang kwento ni Nomer. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.